My friends are reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary. Of her was born Jesus, who is called the Christ. Now, this is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she found with a child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary, your wife, into your home, for it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him and took his wife into his home. My sisters, the good news, brothers, the good news of our salvation. Magandang umaga po sa inyong lahat and happy feast day po sa ating lahat mga kapatid. Narito naman po uli kami sa Hurtado House upang ipagpatuloy ang aming misyon dito sa Jesuit Mission Station at sa Diocese of Caloocan. 5 araw rin po kaming nawala upang magbigay ako ng retreat sa aking mga kapwa pare at mga madre sa mga iba't ibang mission stations sa Diocese of Caloocan, Malabon, sa Navotas at sa Caloocan. Mga kapatid, magandang maunawa na sa araw pong ito sa ating pagdiriwang sa kapistahan ni San Jose na marami po tayong matututunan sa kanya, lalong-lalo na po sa panahon ng pandemya. Bagay na bagay po ang ating tema ngayon sapagkat kung babalikan po talaga natin ang buhay ni San Jose, masasabi natin siya'y nabuhay din sa panahon ng pandemya, sa panahon ng walang katiyakan. Sa panahon ni San Jose, ang masasabi nating pandemya ay ang ginagawang pagpatay ni Haring Herodes sa lahat ng mga batang maliliit. At dahil dito, masasabi nating ito rin ay isang pandemya. Walang kasiguruduhan ang buhay ng unang pamilya ni San Jose, ni Maria, at ng ating Panginoon. Kaya nga siguro upang maunawaan natin kung paano si San Jose ay mag-isip at kung si San Jose ay nabubuhay sa araw na ito sa panahon ng pandemya, ano kaya ang ating mga masasabi natin leksyon o aral na matututunan natin si San Jose. Kay San Jose. Sa ating pagbasa mga kapatid, ang nakapagtataka kay San Jose, kung titingnan po natin ang Biblia, ni isang salita. No? Wala po tayong narinig sa Biblia na si San Jose ay nagsalita. Mas kumikilos po siya sa gawa. Ang kanyang pananampalataya nasa dagli ang pagsunod sa kalooban ng Diyos kahit na po hindi niya ito nauunawaan. Para kay San Jose, ang tunay na pananampalataya ay wala sa salita, kundi nasa gawa. At ito ang buhay ni San Jose. Kaya't napakatahimik niya sa Biblia. No? Ni hindi mo yan narinigan ng isang salita man lamang na naisulat sa Biblia na si San Jose ay nagsalita. Tahimik lamang po talaga si San Jose. Subalit ang kanyang kilos, ang kanyang gawa, sumisigaw sa ating puso na humahamon din sa ating pananampalataya. Kung titingnan po natin ang pagbasa mga kapatid, masasabi natin si San Jose ay napakaraming plano. No? Marami siyang pangarap. Dreamer po yan si San Jose. Pero ewan ko ba, nang pumasok ang Diyos sa buhay niya, lahat ng kanyang mga pangarap ay giniba upang
hilingin siya na ang pangarap ng Diyos ay gawin niyang pangarap. At alam niya na isa sa mga katungkulang inatas sa kanya ng Diyos bilang ama o foster father ng ating Panginoon ay ang protektahan ang kanyang pamilya. All throughout, ito po ang ginawa talaga ni San Jose. Mula sa kanyang pagkakarinig na kailangan niyang dalhin o kailangan niyang tanggapin si Maria bilang kanyang asawa sapagkat ito'y buntis na. Lahat pong ito ay hindi po niya maunawaan. Lahat po ng kanyang mga pangarap ay bumagsak nang pumasok ang Diyos sa kanyang buhay. Giniba ang lahat sapagkat napaka-misteryoso ng kalooban ng Diyos. Sa buhay po natin mga kapatid, sa puntong ito ng panahon ng pandemya, ang nararamdaman po natin ay ganyan din. Napaka-misteryoso ng ating buhay ngayon sa panahon ng pandemya. Maraming nawawalan ng pag-asa, maraming mga pangarap po natin ang giniba rin ng pandemyang ito. Kaya nga, kung makapagsasalita si San Jose, mga kapatid, ano kaya yung sasabihin niya? Nagsulat po ako ng 8 mga katangian na masasabi nating mga mensahe ni San Jose para sa atin. 8 po ito na iisa-isahin ko ng mabilisan upang maunawaan natin kung anong magandang disposisyon sa panahon ng pandemya. Sa totoo lang mga kapatid, napakahalaga po kasi ng disposisyon. Ang disposisyon ay isang uri ng attitude o pananaw ng isang tao na kung saan, kung ikaw ay isang taong may magandang disposisyon sa buhay, ano man ang dumating, hindi mo man maunawaan, ito'y iyong makakayanan sapagkat ikaw ay may maganda o positibong disposisyon sa buhay. Si San Jose po kasi ay mayroong ganong uri ng disposisyon. Isang positibong desisyon na kahit hindi niya maunawaan, tatalunin niya ang kalooban ng Diyos sapagkat alam niya na mas mahusay at mas maganda ang kalooban ng Diyos kaysa sa kanyang kagustuhan o mga pangarap. 8 dapat nating matutuhan kay San Jose. Una, koneksyon at misyon. Malinaw po kay San Jose mga kapatid na napakahalaga sa kanya ang pamilya. Koneksyon. Kaya't naroroon ang kanyang pagnanasang ipagtanggol ano man ang mangyari, hindi man niya maunawaan kapag ang Diyos ay nag-utos na gawin ito, pumunta ng Ehipto, tanggapin si Maria, pumunta ng Ehipto, bumalik ng Israel, kahit hindi niya naunawaan, gagawin po niya ito sapagkat para sa kanya, ang kanyang koneksyon sa kanyang pamilya o ugnayan sa kanyang pamilya ay napakahalaga. Ang kanyang ugnayan sa Diyos ay napakahalaga rin. At kadalasan mga kapatid, lagi po nating tatandaan na ang ating misyon ay konektado sa ating ugnayan. Kaya't ang misyon kay San Jose ay malinaw, proteksyon para sa kanyang pamilya. Ano man ang mangyari, gagawin niya ito. Mga kapatid, ito atan hamon ng pandemya sa araw na ito na maunawa natin ang ating misyon unang-una ay proteksyonan ng ating pamilya. At ito ay magagawa natin sa pamamagitan ng ating pagmamahal sa ating pamilya mismo na gagawin natin ang lahat anuman na mangyari. At ito po yung misyon na ginagawa rin natin, na ginawa rin ni San Jose. Ikalawa, panalangin at pananahimik. Palagay ko kaya mabilis tumugon ng ating mahal na San Jose sa kagustuhan ng anghel o Diyos sapagkat malalim ang kanyang pananalangin. Tahimik po siya. Sapagkat sa katahimikan, doon lamang natin maririnig ang kalooban ng Diyos. Sa pananahimik, sa pananalangin, dito po natin maririnig ng malinaw kung anong nais gawin paggawa sa atin ng Diyos. Kaya po, manalangin po tayo mga kapatid lagi, katulad ni San Jose, manahimik, sapagkat maunawaan natin ang lahat sa ating panalangin, sapagkat sa pakikinig, lumalabas ng malinaw ang kalooban ng Diyos. Ikatlo, si San Jose po ay hindi po siya nagtatanong na bakit nangyari ito? Bakit nabuntis si Mama Mary, ang aking asawa, no, ng banal na espiritu? Si San Jose po ay hindi nagtatanong ng bakit. Si San Jose ay lagi nagtatanong, anong pwede kong gawin? Sa panahon ng pandemya,
Bitawan na po natin mga kapatid ang tanong na bakit naganap ang pandemya. Mas ang tanong, anong pwede kong gawin sa gitna ng pandemya? Ikaapat, si San Jose po ay punong-puno ng malalim na pananampalataya. Kaya't napaka-bilis sa kanya ang pagtungod sa kalooban ng Diyos para sa kanya agad. No? Hindi ka na magtatanong kung bakit. Ito'y gagawin mo. Kahit na minsan hindi mo maunawaan, gawin mo lang, saka na lang yung unawa. Ang pananampalataya po ay isang uring pagtataya na alam natin na walang talo sa Diyos. Alam natin na kapag ang Diyos ang nag-utos, ito'y para na rin sa ating kapakanan. At hindi lamang para sa kapakanan ng Diyos. Kapag ang Diyos ay nag-utos at may ipinagawa sa atin, hindi ito para sa Kanya. Ito'y para sa atin. Kaya't nang sinabi ng anghel na pakasalan si Maria at pagkatapos pumunta sa Ehipto at pagkatapos bumalik sa Nazareth, sumunod lang siya sapagkat alam ni San Jose na alam ng Diyos ang mabuti para sa kanyang pamilya. Ikalima, gawa muna bago unawa. Tayo po kasi sa ating pananampalataya, kapag may ipinapagawa ang Diyos, lagi tayong nagtatanong, Panginoon, gusto ko maunawaan muna at gagawin ko. Hindi po eh. Sa pananampalataya po ang hamon, gawin mo muna, saka na ang unawa. Si San Jose, hindi nagtanong, Panginoon, bakit ko pakakasalan yan? Si Maria, Panginoon, bakit kailangan namin pumunta sa Ehipto? O bakit, Panginoon, nasa Ehipto na kami, bakit kailangan namin bumalik? Para sa kanya, gawin muna, saka na ang unawa. At ito po ang ibig sabihin ng pananampalataya. Sa buhay po natin, saka na lamang po natin maunawaan kung bakit ang pandemyang ito ay dumating sa ating buhay. Sa tamang panahon, gawin po muna natin ang dapat. Tulungan ng pamilya, tulungan ng mga nahihirap, at saka na lang po natin maunawaan kapag tapos na ang pandemya. Ika-anim, radikal na kilos o gawa. Sa isang taong nananampalataya, ang pinakamagandang salita po ay, ngayon na, agad. Hindi na ito ipinagpapabukas upang gumawa ng isang mabuting aksyon sa ating buhay. Sa panahon ng pandemya, wag po nating sabihin, pag natapos ang pandemya, tutulungan natin ang lahat ng mga naapektado ng pandemya. Hindi po mga kapatid. Ngayon na. Ngayon na. Agad-agad. Kailangan po nating kumilos sapagkat ang pananampalatayang kulang sa kilos ay patay, ayon kay San Pablo. Kaya't ngayon na, hindi bukas, hindi kapag okay ng lahat, hindi kapag safe ng lahat, tutulong kami. Ngayon po, ang tamang tulong na dapat nating tugunan ang kalooban ng Diyos. Radikal na kilos. Ikapito, bitaw at kapit. Sa buhay po natin ngayon, kung titingnan po natin, marami po tayong dapat nating bitawan or unlearn in order for us to be able to learn. Kailangan po nating magbitaw. Ano po ba yung mga bagay na alam mong hindi naman pwedeng gawin ngayon sa panahon ng pandemya? Bitawan po natin at kumapit po tayo sa Diyos. Tapos na po muna kasi puti pa nung wala pang pandemya, ganito kami, ganito tayo, nagagawa natin. Tama na po muna yon. Hindi po tayo makakabalik sa dating normal. Ang hamon po ay sa new normal, bitawan ang old normal, kapitan ang new normal upang makatungo tayo sa new normal. Si San Jose, binitawan niya ang lahat ng kanyang pangarap para kay Maria, para sa kanya, sa pagkakaroon ng sariling pamilya. Binitawan niya at kinapitan niya ang utos ng Diyos, ang kalooban ng Diyos upang maproteksyonan si Maria at ang kanyang magiging anak na si Jesus. Bitaw at kapit. Ikawalo, gumising sa bangungot. Ito sa ating pagbasa, sabi po rito, nang magising si San Jose, ginawa niya agad ang nararapat. Mga kapatid, para po sa atin, ang pandemyang ito ay isang bangungot. Marami pa rin po sa atin ang kumukurot sa sarili, maggising sa umaga, na nagsasabi, gising, gising. Bangungot lang to. Hindi po bangungot ang pandemya. Ito ay isang katotohanan na hinayaan ng Diyos dahil may dahilan ang lahat.
Kaya nga dapat kang gumising at sabihin, hindi ito bangungot, anong pwede kong gawin? Gumising na po tayo sa bangungot mga kapatid, kumilos, tumayo, pagpagin ang lungkot, pagpagin ang ating mga takot, bumangon, at tulungan natin ang ating kapwa, hanapin ang kalooban ng Diyos tulad ng ginagawa ni San Jose. Paggising sa bangungot, gumising sa bangungot ng pandemya at kumilos agad. Si San Jose po, ganyan ang ginawa. Para sa kanya, bangungot na hindi natupad ang kanya mga pangarap. Subalit gumising siya, niyakap ang kalooban ng Diyos at ginawa ito para sa kanyang pamilya, para sa ikaluluwalhati ng Diyos.